Esquera. At tayo legal. Legal tayo. Lisensyado tayo. Legal tayo na dito sa atin ang LRA dahil tayo ang totoo. Pag pumunta kayo sa Register of Deeds, Luzon, Visayas, Mindanao, LRA, Luzon, Visayas, Mindanao, wala kayong makukuhang record. Ano ibig sabihin? Peke? Walang record eh. Pero dito kay Madam Lydia, pag dito kayo pumunta, may record. Meron tayong deed of sale. Mabibigyan kayo ng original title at wala kayong babayarang tax. Hallelujah! Hallelujah! Tayo nananawagan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Para hindi kayo maloko, hindi na kayo madoble ang inyong babayaran, huwag na kayong magbabayad sa LRA, huwag na kayong magbabayad sa Register of Deeds. Huwag na. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yun namang mga tao na bumili ng house and lot dyan sa inyong mga subdivision. Kung saan man kayong lugar naninirahan, anumang subdivision yan, hulugan ang inyong tinitirahan, huwag na rin kayong magbabayad. Bakit po na kayo magbabayad? Kasi yung developer na yan, may-ari ng subdivision, walang ibibigay na titulo sa inyo. Wala. Dito pa rin kay Madam Lydia manggagaling ang titulo na ibibigay sa inyo ng mga developer ng may-ari ng subdivision. Dito rin sila pupunta kay Madam Lydia Esquera. Hallelujah! Kaya ngayon, uulit-ulitin ko, huwag na kayong magbabayad. Lahat ng mga may hulugan na nagbabayad sila sa subdivision, nagbabayad sila kung sino mga subdivision o developer yan, nagbabayad. Nilalahat ko, lahat ng mga yung umuupa o nagbabayad, ano man yan, hulugan, huwag na po kayong magbabayad. Bakit? Sabihin nyo sa kanila, yung, halimbawa, ang naiuhulog nyo na, 500,000, 700,000, kausapin nyo kung sino man yung opisina niya, kung sino man yung developer na yan, kung sino man yung may subdivision na yan. Bibigyan nyo ba kami kamo ng titulo? Eh wala nang record yung hawak nyo. Diretsahin nyo na yung developer, diretsahin nyo ang may-ari ng subdivision, diretsahin nyo yan na wala siyang titulong maibibigay. Bakit? Ang hawak-hawak na dokumento ng developer, kahit nilalat mo yan, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit anong klaseng developer yan, lahat ng dokumentong hawak-hawak nila ay puro fake na. Wala nang record, puro fake na. Saan man gagaling ang titulo? Kay Madam Lydia Esquera. Amen! Bakit si Madam Lydia Esquera ang sole owner ng mother title o CT-01-4? Ang lupang pinag-uusapan natin ay pribado. Tandaan po natin, ang lupa ay pribado, private property, ang lahat ng lupa. Walang pag-aari ang gobyerno. Ang gobyerno, para sa kaalaman ng sambayan ng Pilipinas, walang lupa ang gobyerno. Wala. Kaya nga sinasabi ko sa mga tao, huwag na kayong magbabayad. Bakit? Ito yung totoong nagmamay-ari ng lupa. Hallelujah! Malakas ang loob natin magsalita kahit lisensyado tayo. Lisensyado ang ating foundation. Tayo, lisensyado, may gold bar tayo. Pag sila may gold bar na 22 karats, o sila na ang may-ari ng lupa. Pero pag wala silang maipakita na gold bar, hindi sila ang nagmamay-ari ng 01-4. Hindi sila. Isa lang ang may-ari sa pisikal na kanyuan, Madam Lydia Esquera. Amen! Hallelujah! Kaya tayo nagsasalita dito dahil tayo totoo. Kaya pinaninindigan natin, titindigan natin lahat ng ating sinasabi. Kaya malinaw po, malinaw. Alam na nyo, alam na natin lahat na isa lang
ang nagmamay-ari ng kalupaan, Madam Lydia Esguerra. Tandaan po natin, Amen. kaya napapanood natin, kaya lahat kayo, kung gusto nyo na magkaroon na ng tinatawag nating bagong titulo, original na titulo, dito kayo magpupunta sa amin, dito kay Madam Lydia Esguerra. Dahil Madam Lydia Esguerra ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan na kung tawagin si Juan Daspo, Madam Lydia Esguerra. Kaya ngayon, alam na natin lahat na si Madam Lydia Esguerra ang sole owner ng mother title o city deed na si Juan Daspo. Huwag na kayong magbabayad sa NRA, huwag na kayong magbabayad sa Register of Deeds, Luzon, Visayas, Mindanao, huwag na kayong magbabayad dahil sisingilin din namin kayo. Kami ang maniningil sa inyo dahil si Madam Lydia ang nagtunay na nagmamay-ari ng kalupaan. Privado, tandaan po natin. Uulitin ko, ang government o ang gobyerno, wala pong pag-aari ng lupa. Wala. Tandaan po natin yan, wala. Sino ang nagmamay-ari? Madam Lydia Esguerra. Ang lupa ay privado. Isang tao ang nagmamay-ari ng kalupaan, Madam Lydia Esguerra. Ayan, hallelujah! Hallelujah! Ngayon, naipaliwanag na natin, kaya ngayon, may magbabayad na kay Madam Lydia Esguerra. Hallelujah! Hallelujah! Sino yung sinasabi natin may magbabayad na? O, hindi ko na babangkit. Hallelujah! Baka maagot pa. Basta tayo, itong buwan ng Setyembre, may inaasahan na tayong biyaya. Ano yung biyaya? Pera! Pera yung biyaya na inaasahan natin bago matapos ang buwan ng Setyembre. Hallelujah! Makakalaya na tayo sa kahirapan. Sumusunod sa Diyos, una sa Diyos. Lahat ng sumusunod sa Diyos ay dakila, Diyos sa palakay ng Diyos. At lahat ng sumusunod sa foundation natin, sa foundation ni Madam Lydia, na founder natin, lahat ng sumusunod ni Madam Lydia, makakalaya na sa kahirapan. Hallelujah! Malapit na! Malinaw ang ating pinag-uusapan. Kaya tayo ay maging mapanalangin. Kanino? Sa Diyos sa dakila, Diyos sa banal para tuloy-tuloy na yung biyaya na ipagkakaloob sa atin. Hallelujah! Yan lang naman ang hinihintay ng Diyos sa atin, yung mag-pray tayo, mag-pray. Matuto tayo tumawag sa Diyos, hindi sa iba, hindi sa mga imahe o kung ano-ano man. Isa lang ang tatawagan natin, ang Diyos na kataas-taas sa langit. Diyos na dakila, Diyos na banal, Panginoong Diyos. Bakit tatlo ang sinasabi ko? Diyos na dakila, Diyos na banal, Panginoong Jesus. Bakit tatlo yung sinasabi ko na yan? Tatlo ang Diyos na sinasabi ko. Diyos na dakila, Diyos na banal, at ang Panginoong Jesus. Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. Tatlo sila. Bakit tatlo? Sino ba yung binabanggit ko? Kasi ang pinapakilala po natin dito ay ang Diyos ang kataas-taas sa langit. Siya yung pinapakilala natin dito. Hindi yung sarili ko. Hindi ko pinapakilala sarili ko. Ang gusto natin makilala ng buong mundo ay ang Diyos ang kataas-taas sa langit. Hindi yung mga Illuminati. Hindi. Ang ipinapakilala natin na Diyos na dakila. Sino ba yung Diyos na dakila? Ang Diyos na dakila na sinasabi natin, yan po yung God the Father. Yan yung Diyos Ama ng kataas-taas sa langit. Yan yung Diyos na dakila. Eh sino naman yung Diyos na banal? Nasa Bible po yan. Banal, nasa Bible yan. Sino naman yung Diyos na banal? Yan po yung ina. Yan po yung babae. Yan Diyos na banal, yan po yung babae, yan yung ina. Ngayon, ano nangyari? Ang Diyos na dakila, Diyos na banal, pares espiritu. Nagkasundo ang dalawa, nagkasundo ang Diyos na dakila, na God the Father, at ang Diyos na banal, na ina, nagkasundo sila sa spirit na magkaroon ng anak. Sino nag-anak nila? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagkaroon ng anak sa espiritu at
Hallelujah! Kaya malinaw na ang Diyos ay tatlo. Hindi isa ang Diyos, hindi. Ang God the Father may kasama. Ang Diyos na banal, ang ina. At silang dalawa nag-anak. Ang naging anak nila, ang Panginoong Jesucristo. Yan yung hindi maipaliwanag ng lahat ng relihiyon. Tayo ay naipapaliwanag natin na bakit? Ba't tayo papaliwanag natin? Konting kwento para maintindihan ng bawat isa. Kasi tayo alam na natin, ay ibang mga nanonood hindi pa alam. Konting kwento. Pag-usapan po natin ang tungkol sa Bible, nakasulat po sa Bible, ano sinasabi? Sa bawat kapanahunan, mayroong nakakausap ang Diyos ng kataas-taasang nasa langit. Bawat kapanahunan, mayroong isa. Sino yan? Umpisahan po natin sa panahon ni Adan at ni Eva. Nung pong kapanahunan ni Adan at ni Eva, nag-anak. Tinabot ng milyon-bilyon ng tao sa mundo. Isa lang po yung kinakausap ng Diyos, ng kataas-asang sa langit. Si Adan lang. Lumipas po ang panahon ni Adan at ni Eva. Panahon naman ni Nonong Noe. Kaya nga si Nonong Noe, nagtayo pa, naggawa ng barko sa ibabaw ng bundok. Nung kapanahon na po ni Nonong Noe, saan tambak ang tao sa mundo? Milyon-bilyon ang tao sa mundo. Pero nung kapanahonan niya, si Nonong Noe lang ang kinakausap ng Diyos. Lumipas po ang panahon ni Nonong Noe. Panahon naman ni Abraham. Nung kapanahon na po ni Abraham, si Abraham lang din po ang kinakausap ng Diyos. Bagamat ang tao sa mundo, milyon-bilyon. Lumipas po ang panahon ni Abraham, panahon ni Isaac. Nung kapanahon na po ni Isaac, siya lamang din po ang kinakausap ng Diyos ng kataas-taasang sa langit. Lumipas ang panahon ni Isaac, panahon naman ni Jacob. Nung kapanahon na ni Jacob, si Jacob lang din po ang kinakausap ng Diyos ng kataas-taasang sa langit. Lumipas ang panahon ni Jacob, panahon naman ni Moses. Siguro, lahat tayo nakapanood ng Ten Commandments. Nakikita natin, bago makausap ni Moses, ang Diyos ng kataas-taasang sa langit, umaakit pa siya sa bundok, makausap lang. Ang Diyos, ni Moses. Okay, ngayon, susuntatin na natin kasi marami pang kinakausapan doon sa Bible, marami pa. Pero, mapapansin po natin na halos lahat na ang kinakausap ng Diyos ng kataas-taasang sa langit ay puro lalaki. Puro lalaki ang nakakausap ng Diyos. Yan ang mapapansin natin. Ngayon, susuntatin na natin. Sa panahon po natin ngayon, isa lang ang kinakausap ng Diyos ng kataas-taasang sa langit. Diyos na banal. Isa lang ang kinakausap. Babae ang kinakausap ngayon. Madam Lydia. Yes. Pinagpalang lubos. Ngayon, si Madam Lydia, ipinapaalam natin sa lahat ng bansa sa buong mundo, ipinapaalam natin na si Madam Lydia ang nakakausap ng Diyos na banal. Diyos ng kataas-taasang sa langit. Kaya nga po, malinaw na malinaw kung bakit si Madam Lydia ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Ano po ba yung Mother Account? Ang Mother ay pera, ang account, ang Mother ay Diyos, ang account ay pera. Malinaw po yan. Pera na ipinagtiwala kay Madam Lydia Estera. Kay Madam Lydia ipinamahala ang lahat ng kapirahan ng buong mundo. Kaya nga po, Mother Account. Mother ay Diyos, account ay pera. Na ipinagtiwala kay Madam Lydia. Kasi sa Bible, yung sinasabi na chosen one, wala pong ibang chosen one sa Bible, kundi Madam Lydia Estera ang tinatawag na chosen one. Kaya nga po siya yung napili ng Diyos na pagtiwalaan, pamahalaan ni Madam Lydia ang lahat ng kaperahan sa buong mundo. Dahil si Madam Lydia, direkta nakakausap ang Diyos.
walang sino man ang pwedeng tumutol. Kaya nga lahat ng kumakalabang kay Madam Lydia, namamatay. Namamatay. Kung ayaw niyong mamatay, huwag niyong kakalabanin si Madam Lydia. Malinaw po yan. Kasi pag kinalaban niyo si Madam Lydia, hindi si Madam Lydia kinakalaban niyo, kundi ang Diyos na banal. Hallelujah! O ngayon, malinaw. Bakit si Madam Lydia ang naging sole signatory ng Global Money Mother Account? Dahil siya lamang po ang nakakausap ng Diyos na banal, Diyos ng kataas-taasang sa langit. At si Madam Lydia lamang po ang sole owner ng Mother Title o City T-01-. Madam Lydia Esguerra. Kaya yan po ang dahilan bakit naging sole owner ng Mother Title o City T-01 si Madam Lydia dahil po sa Diyos. Hallelujah! Walang sino man ang pwedeng magdemanda sa amin. Wala. Bakit? Ito na ang katotohanan. Hallelujah! Ito na ang katotohanan. Kaya nga ang LRA, Land Registration Authority, nandito na sa kay Madam Lydia Esguerra. Wala na po sa Quezon City. Dito kayo magbabayad kay Madam Lydia Esguerra. Ipinapaalam natin ito, hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat ng bansa sa buong mundo. Hallelujah! Malinaw po sinasabi natin. At lahat ng may reklamo, kung magreklamo kayo, doon kayo pupunta sa Korte Suprema. Hallelujah! Korte Suprema, doon kayo magreklamo. Hindi kayo pwedeng magreklamo sa amin ni Madam Lydia. Doon kayo sa Korte Suprema, lahat ng reklamo nyo, lahat ng katanungan nyo, sasagutin ng Korte Suprema. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, ang hiling natin sa lahat ng mga officer members ng ating foundation, ikalat ang video na ito. Ikalat sa lahat. Kailangang mapanood ng bawat Pilipino ang video ni Sir Joey Oriendo, CNN Headline News Radio Program. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bakit kailangang mapanood? Para mamulat, magliwanag ang lahat ng kaisipan ng mga tao. Saan? Sa Pilipinas. Hallelujah. Kasi ang ibang bansa, ang mga world leaders, pupunta lang sa Pilipinas yan. Alam naman nila kung sino ang may hawak ng tinatawag natin Global Money Mother Account, sole owner ng Mother Title o City T-01. Alam nila, Pilipinas. Alam po nila yan. Bakit alam ng iba't ibang bansa na babae ang sole signatory ng Global Money Mother Account, sole owner ng Mother Title o City T-01? Bakit alam ng iba't ibang bansa? Isa lang po sagot. Ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra na idinala nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, idinala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa World Trade Center. Ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra, Bangko Sentral ng Pilipinas, idinala sa World Trade Center. Ang dokumento ni Madam Lydia, 1976. Yun. Hallelujah! Ang ganyan po, 1976. 1976. Endorse. Men. Alam na ng iba't ibang bansa Yun. kung sino ang sole signatory ng Global Money Mother Account at kung sino ang sole owner ng Mother Title o City T-01. Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila po ang nagdala sa World Trade Center ng dokumento ni Madam Lydia Esguerra. Amen. Kaya walang sino mang Pilipino ang tututol sa bagay na yan. Dahil ang lahat ng bansa sa buong mundo hindi tumututol. Walang tumututol na iba't ibang bansa sa buong mundo sa pagiging sole signatory ng Global Money Mother Account, sa pagiging sole owner ng Mother Title o City T-01 ni Madam Lydia Esguerra. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Malinaw po yan. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo, ang ating kahilingan sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, ito pong video ni Sir Joey Oriendo, i-share po natin
i-share para mapanood ng iba. Huwag po natin ipagkait. Huwag natin sarilinin na huwag tayo lang ang nanonood, tayo lang ang nakakaalam. Ipaalam po natin sa iba. Kaya ang video na ito, umaasa po kami ni Madam Lydia na pag napanood nyo ang video ito, hindi po nyo ipagkakait na i-share sa iba. Pagka po i-share sa iba, ang pakiusap po namin ni Madam Lydia, yung mga kapanood na iba naman, mag-subscribe po kayo. Ayan. Mag-subscribe po kayo sa CNN Headline News Radio Program hanggang po sa makarating sa iba't ibang bansa. Ayan po, mga Kailangan po mapanood ng iba't ibang bansa yan, yung video na yan. Bakit kailangan po nilang mapanood? Para po makilala ng mga world leaders yung kanilang hinahanap na si Madam Lydia Esguerra, na sole signatory ng Global Money Mother Account, sole owner ng Mother Title or City, T+1 Dashboard, Madam Lydia Esguerra. Kailangan po makita nila sa video, makita nila ano ba itsura ng Lydia Esguerra. Ano ba itsura ng Madam Lydia Esguerra. Kasi po, ang mga world leaders, kilala si Madam Lydia sa pangalan. Pero sa physical, sa picture, hindi po nila kilala. Kaya, huwag po natin ipagkait pag napanood natin ang video na ito. I-share din po natin sa iba para